Sa gitna ng katahimikan at mga tanong na matagal na nanatiling walang sagot, unti-unting binuksan ni Sara Labati ang kanyang puso sa isang podcast interview, isang revelasyon ng detalye, kundi isang malumanay ngunit mabigat na salaysay ng paghilom matapos ang hiwalayan nila ng kanyang dating asawa na si Richard Gutierrez. Sa bawat salitang binibitawan ni Sara, ramdam ang bigat ng mga damdaming matagal niyang kinimkim. Ibinahagi niya na ang pagtatapos ng kanilang pagsasama ay hindi lamang pagkawalan ng isang relasyon, kundi pagkabasag ng isang pangarap na minsan niyang pinanghawakan ng buong buo. May mga sandaling tila gumuho ang mundo, mga gabing tahimik ngunit puno ng luha, at mga umagang kailangan niyang bumangon kahit hindi pa siya buo. Ang katahimikang masakit pero kailangan. Sa halip na magsalita agad, pinili ni Sara ang katahimikan. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil may mga sugat na mas kailangang paghilumin muna bago ibahagi. Sa gitna ng usap-usapan at panghuhusga ng publiko, mas pinili niyang umatras, huminga, at pakinggan ang sarili. Ayon sa kanya, may mga araw na tila mabigat ang lahat. Mga sandaling tinatanong niya ang sarili kung saan siya nagkulang, kung saan siya nasaktan, at kung paano siya muling tatayo. Doon niya napagtanto na ang hilang ay hindi mabilis, at hindi rin palaging malinaw. Minsan, ito ay pagupo lang sa sakit at pagtanggap na masakit talaga. Pagpili sa sarili, sa unang pagkakataon. Sa podcast, tahimik ngunit malinaw na sinabi ni Sara na ang hiwalayan ang nagtulak sa kanya upang muling piliin ang sarili, isang bagay na matagal niyang isinantabi. Sa loob ng relasyon, aminado siyang mas inuuna niya ang kapakanan ng iba, hanggang sa unti-unti niyang makalimutan ang sarili niyang pangangailangan. Natuto siyang huminto at itanong, kumusta na ba talaga ako? Doon nagsimula ang tunay na paggaling, sa pagyakap sa sarili, sa pagpayag na maging mahina, at sa pagtanggap na hindi niya kailangang maging matatag sa lahat ng oras. Isang ina na patuloy na lumalaban. Sa likod ng kanyang personal na laban, naroon ang mas malalim na dahilan kung bakit patuloy siyang bumabangon, ang kanyang mga anak. Ibinahagi ni Sara na sa tuwing tila nauubos na siya, iniisip niya ang responsibilidad na maging isang ina na buo ang loob at malinaw ang isip. Hindi raw perpekto ang kanyang paglalakbay. May mga araw na malakas siya, at may mga araw na halos hindi niya kayanin. Ngunit natutunan niyang hindi kailangang itago ang lungkot, at hindi rin kailangang magkunwaring okay para lamang maging mabuting magulang. Ang mahalaga ay ang katapatan sa sarili at ang patuloy na pagsubok na maghilam. Pagbitaw sa galit, pagyakap sa kapayapaan. Isa sa pinakatumatak na bahagi ng kanyang kwento ay ang pagbanggit niya sa pagbitaw sa galit. Hindi raw ito madali, at hindi rin biglaan. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na ang paghawak sa galit ay mas lalong nagpapabigat sa kanyang puso. Ang pagpapatawad, ayon kay Sara, ay hindi para sa taong nanakit, kundi para sa sariling kapayapaan. Ito ang huling hakbang sa kanyang hiling, ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng nakaraan. Isang tahimik na mensahe ng pag-asa. Ang kwento ni Sara Labati ay hindi kwento ng eskandalo, kundi kwento ng isang babaeng piniling maghilam ng tahimik. Isa itong paalala na ang pagbangon ay hindi palaging maingay, at ang lakas ay hindi laging nakikita. Sa kanyang mga salita, maraming kababaihan ang makakakita ng sarili, mga babaeng nasaktan, nalito, ngunit patuloy na umaasang may liwanag pa sa dulo. Dahil tulad ng ipinakita ni Sara, kahit gaano kasakit ang pinagdaanan, may bagong simula sa bawat sugat na piniling paghilumin.